Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Ito mga pare, isang kwentong nakakatawa. Alam niyo ba kung bakit pinya ang tawag sa pinya? Noong unang panahon kasi, naglalakad si Adan sa hardin ng Eden. Tapos, may nakita siyang prutas. Napaismid siya tapos sabi niya, "Uy, pinya!" Simula nun, tinawag na yung pinya. Habang umagalpak ng tawa ang 25 anyos na si Dominador, ang mga kasama niya namang si Peter at Pande ay napapaismid na lang dahil sa kanyang kakornihan. Maya-maya pa ay nakita nila mula sa hindi kalayuan ang isa pang kasamahan sa bukid, ang lalaking malusog na si Renato, na 25 anyos din at matalik niyang kaibigan. Kita sa mukha ng nasabing binata ang pagmamadali na parang may importante itong pakay. Natigilan sila at natuon ang atensyon dito sa pagkahinto at tumingal-hingal habang nakahawak ang mga kamay sa tuhod. "Uy, Renato, okay ka lang ba? Bakit ka kasi tumatakbo ng matulin? Mabuti na lang hindi ka nadapa. Ito, uminom ka muna ng tubig. Oh." "Salamat, par." "Ubusin mo muna yan bago ka magsalita." Habang umiinom ng tubig, ay hinahagod pa ni na Peter at Pande ang likod ng malusog na binata. Hanggang sa tila kumalma na ang paghinga nito, pero kitang-kita pa rin ang pagpatak ng pawis dahil sa pagtakbo. Maya-maya ay umupo na si Renato, saka minasda ng tatlo ng pabalik-balik bago bumaling sa matalik na kaibigang si Dominador. Tol, Dom, umuwi ka muna sa inyo. "Ha? Bakit, tol?" Nakita ko yung Tia Deli mo. Galit na galit. At narinig ko na papunta sila sa bahay nyo. Baka may gawin yung di maganda sa ate Minda mo eh. "Ha? Bakit naman niya gagawin ng hindi maganda si ate? Wala namang ginagawa sa kanya yung tao." Parang hindi mo naman kilala yung tiyahin mo. Bukod sa mata pobre, masama rin ang ugali nun. Kaya bilisan mo na dyan. Susunod na lang kami ni na Peter at Pande. Magpapahinga lang ako dahil napagod talaga ako sa pagtakbo para lang mapaalalahanan ka eh. Bilisan mo na, tol! "O sige, salamat." Wala nang ang inaksayang oras si Dominador. Nagmamadali siyang tumakbo pa uwi ng bahay. Kabado siya dahil tama nga naman ang sinabi ng matalik na kaibigan na ang mayaman nilang tiyahin na si Ginang Deli ay tila pinaglihi yata kay Satanas. Bukod kasi sa kademonyohan ng nasabing ginang, ay parang libangan na nito ang apihin ng kanilang pamilya. Lalo na nang mamatay ang tiyuhin niyang si Ginoong Anjo na kapatid ng kanilang nanay Iliana. Malayo pa lang ay nakita na nila ang ating Minda na marungis habang nakaluhod sa putikan. Katapat noon ang demonyita niyang Tia Deli na tila tuwang-tuwa pa sa nakikitang paghihirap ng nakatatanda niyang kapatid. Bukod sa mapang-aping ginang, ay may dalawa pang maton na lalaki na nakatayo sa likuran ng kanyang ate. Ito si Nagbudo at Fredo, mga tapat na utusan ng kanyang tiyahin. Pagkakita ni Dominador sa hindi magandang kalagayan ng nakatatandang kapatid, kagad siyang tumakbo palapit dito at napahinto sa tapat ng kanilang tiyahin para kumprontahin. "Ano po nangyayari dito, Tia Deli? Ano na naman yung ginagawa niyo kay Ate Minda? Bakit po siya naliligo sa putikan? Ha? Tinatanong mo kung bakit nasa putikan ngayon tong si Minda Basurera? Ha? Bagay na bagay kayo dyan! Bagay na bagay kayo dyan sa putikan!" "Tama na po, Tia. Pakiusap naman po." "Anong tama ng pinagsasasabi mo, ha? Sino ka para utusan ako, Dominador? Kulang pa yung putik! Sabi naman po kayo, Tia. Sobra na po itong ginagawa nyo. Bakit po kailangan niyo pang duraan ng ate ko? Bakit hindi na lang si Minda ang tanungin mo, Dominador? Pasalamat na lang siya at nakaharang ka dyan. Dahil kung hindi, baka nasampal ko yung ate mong walang hiya." "Kahit ano pa po ang ginawa ng ate ko sa inyo, hindi mo po dapat ginagawa to. Kamag-anak niyo po kami. Hindi kami basta tauhan niyo lang, Tia." "Tumigil ka! Nasusok ako sa tuwing naririnig ko yan. Hindi ko kayo kamag-anak. Kamag-anak kayo ng asawa kong namatay na. At ipinapaalala ko lang ulit sa inyo na namatay ang asawa ko dahil din sa kagagawa ng tatay at nanay ninyo.
Kung makikita at marinig lang po ni Tio Anjo itong mga ginagawa niyo sa amin, Tia, sigurado kung hindi siya matutuwa. Okay lang sa amin na kahit hindi mo kami turing ng mga kamag-anak eh. Pero sobra na po kayo sa pangapi sa amin. Wala akong pakialam sa mga pinagsasasabi mo. Mga sampid lang kayo rito. Mga hampas lupang walang silbi. Ang kakapal na mga pagmumukha ninyo. At wag na wag niyong mabanggit-banggit ang pangalan ng asawa ko. Mga nakakaasiwa kayo. Mga lahi na mga walang silbi. Dahil sa narinig ay tila nagpantig ang tenga ni Dominador, subalit wala naman siyang magawa. Alam niyang isang maling galaw ay siguradong kukuyugin siya ng dalawang maton na nasa likuran nila ni Ate Minda niya. Napakuyom na lang siya habang pilit na tinatago ang matinding galit sa demonyita niyang tiyahin. Marami pang pinagsasasabing masasakit na pananalita si Tia Deli, kaya napatiimbagang na lang ang binata habang binabalak niyang patulan na matapobreng ginang. Pero si Minda ay pasimple siyang hinawakan habang umiiling-iling. Sinyalis na huwag siyang gagawa ng mga bagay na mas lalong ikagagalit ng kanilang tiyahin. Pasimpleng bumuntong hininga ang binata bago pilit na ikinakalma ang sarili. Ilang saglit pa, pagkatapos sabihin ang masasakit na pananalita, ay saka nagpagpag ng kamay ang ginang at sinamaan sila ng tingin ng magkapatid. Ipapaalala ko lang sa inyo, Minda. Kapag hindi mo na ibalik hanggang sa susunod na linggo, yung ninakaw mong alahas sa kwarto ko, alam mo na kung saan ka dadamputin. Sinisiguro kong makukulong ka. Iyan naman po. Hindi ko po magagawa, minibintang niyo sa akin. Sa presinto mo yan ipaliwanag kapag pinadampot na kita sa mga pulis. Gundo, Fredo, tara na! Hindi na nagawa ni na Dominador at Minda na makasagot dahil nauna nang lumakad palayo ang kanilang Tia Deli. Nilingon din sila ng dalawang maton bago umalis. Nang mawala na sa paningin ng magkapatid ang demonyita nilang tiyahin, ay saka inalalayan ng binata ang ate niyang nanginghilid ang luha. Wala akong ninakaw sa kanila, Dom. Alam ko naman yun, ate. Pero alam din naman natin na hindi ka paniniwalaan ng bruhang yun. Kahit anong paliwanag mo doon. At kahit umiyak ka pa ng dugo sa kanya. Ipapakulong niya ako, Dom. Natatakot ako. Baka doon na talaga ako mamatay. Baka hindi ko na kayo makita ni Pamela. Huwag ka mag-alala, ate. Hindi mangyayari yun. Dahil lalabas at lalabas din ang katotohanan. Ay, nako, tara na nga muna sa loob. At maligo ka na muna. Huwag mo munang problemahin yung tungkol sa bagay na yon. Pangako, mag-iisip ako ng paraan. Niyakap ni Dominador ang nakatatandang kapatid at pagkatapos ay pumasok na nga sila sa loob ng bahay. Ilang saglit pa nang matapos ng maligo at makapagbihis si Ate Minda, ay natapos na rin si Dominador sa paghahanda ng kanilang hapunan. Naupo sila sa tapat ng hapagkainan at pinagsaluhan ng simple nilang pagkain nung gabing yon. At para malinaw ay inusisa na nga ng binata ang kanyang ate. Ate, ano po ba kasi talaga nangyari? Bakit nasabi ni Tia Deli na ikaw yung nagnakaw ng alahas niya? Pumapasok ka ba sa kwarto niya? Ni isang beses. Simula nang mamatay ang Tio Anjo, hindi na ako pumasok sa kwarto niya. Hanggat maaari nga sana doon na lang ako sa kusina at sa laundry area. Pero madalas din naman niya akong inuutusan na maglinis sa sala, pati sa ikalawang palapag ng bahay. Palagi din naman siyang nakamatsyag sa tuwing may ginagawa ako. Kaya paano ko siya mananakawan? Sa palagay mo ba, magagawa akong magnakaw, Dom? Alam ko namang hindi, ate. Alam ko hindi mo magagawa yun. Ay, dapat talaga. Huwag ka na magtrabaho dun sa bahay niya, te. Papayag ba yun si Tia? Ang laki-laki pa ng atraso natin sa kanya. Kapag umalis ako ron, baka hindi na niya sustentuhan ang paggagamot ni Pamela sa pulang bubong. E di magdodoble kayod ako. At saka, pwede ka naman maghanap ng ibang trabaho eh. Basta wag lang konektado sa taong yun. Kung makapagsalita ka naman, parang di ka nagtatrabaho sa taniman ni Tia. Ginagawa ko lang yun dahil sa pangako ko kay Tio Anjo. Pero hindi ko rin alam, ate, kung hanggang kailan ako makakatiis sa pag-uugali ni Tia.
Sa mga ginagawa niyang pangapi sa atin, hindi ko na kinakaya eh. Baka kapag tumagal pa to, baka may magawa pa akong hindi maganda. Kaya pakiusap ko sa iyo, Ate Minda, umalis ka na ron sa kanya. Sige, pag-iisipan ko yung sinasabi mo, Dom. Pero sa ngayon, ang inaalala ko yung gagawin ni Tia kapag hindi ko nabayaran o naibalik yung alahas na nawala. Hindi na muna kumibo si Dominador. Napaisip lang siya sa mga bagay-bagay. Naalala niya ang mga yumaong magulang at tiyuhing asawa ng dimunmitang si Tia Deli. Kung nabubuhay lang kasi sana ang mga yon, hindi nila mararanasan ang ganitong klase ng paghihirap ngayon sa kamay ng mapang-aping tiyahin. Natatakot ako na baka hindi ko na talaga kayo makita pa ni Bunso. Ayoko makahiwa-hiwalay tayo. May awang Diyos, ate. Sigurado kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Gagawa rin ako ng paraan para mapatunayang inosente ka. Paano kung hindi siya maniwala? Bahala na. Basta magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi naman ako nag-aalala para sa sarili ko Ang iniisip ko si Pamela. Baka may kung anong gawin sa kanya si Tia. Kapag meron siyang ginawa masama kay Bunso, patawarin na lang ako ng Diyos, ate. Pero sa ngayon, huwag lang tayong maubusan ng pananalig sa Diyos. Pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap, ay nagbalik na sa pagkain ng magkapatid. Paglipas ng ilang sandali, ay natapos na ang kanilang hapunan. Si Dominador na rin ang naghugas ng kanilang mga pinagkainan bago siya magtungo sa banyo at maghilamos ng katawan. Lakit na rin siya dahil sa pagtatrabaho. Habang nasa banyo ay muling nanumbalik sa isip ng binata ang tungkol sa mga nangyari kanina. Masakit para sa kanya na makitang inaapi-api ang nakatatandang kapatid, subalit wala namang siyang magawa. Kilala niya si Tia Deli at kilala rin sa buong lugar nila ang ginang hindi lang dahil sa pagiging maimpluwensya nitong tao. May kaya sa buhay ang tiyuhin niyang namayapa. Marami itong lupain sa kanilang lugar kung saan isa sa mga yon ay pinagtatrabahuan nga niya. Dahil nga rito ay nakilala rin si Tia Deli, pero hindi sa kagandahang asal kundi sa pagiging mapang-aping tao dahil sa yaman na meron ng asawa niya. Ang tingin ng ginang sa mga taong nasa paligid niya ay mga putong lupa na kailangang humalik sa kanyang paa at yumukod o lumuhod sa tuwing daraan siya. Mataas ang tingin niya sa sarili at palaging inaakala na kaya niyang bilhin ang lahat ng tao. Habang naiisip ni Dominador ang mga bagay na ito, ay napapailing na lang siya. Bigla na lang sumagi sa isip niya ang pinsang si Dominic na nag-iisang anak ng tiyahing matapobre. Kumpara sa ginang, mabait si Dominic at hindi mapagmalaki. Minana niya ang kababaang loob sa namayapang ama. Kaya naman, mas pinili na lang niyang umalis dahil hindi na rin niya matake ang ugali ng sariling ina. Kumusta na kaya yung pinsan ko na yon? Ang tagal na rin namin hindi nakikita. Sana okay lang siya kung nasan man siya ngayon. Nakakamiss din yung taong yun. Ang layo ng ugali niya kay Tia Sana magkita ulit kami. Sana bumalik na siya rito at siya na mismo ang magputol sa sungay at buntot ng nanay niyang demonita. Pagkatapos maghilamos ng katawan ay nakatapis ang binata na lumabas ng banyo. Nang papunta na siya sa maliit niyang silid, ay napansin niyang tila may lumalabas na liwanag mula naman sa kwarto ni Ate Minda. Sinyalis na gising pa ito. Marahan siyang naglakad para hindi yun maistorbo. Subalit napahinto rin siya at napasandal sa dingding matapos marinig ang tila panalangin ng nakatatandang kapatid. Mahabagin Diyos, ayaw ko po kayong questionin dahil sa mga dinaranas naming pagsubok ngayon. Pero bakit po kami nahihirapan ng ganito? Bakit ang mga katulad naming simple lang ang buhay? Gusto lang mamuhay ng tahimik kasama ang pamilya. Bakit kami pa po ang mas maraming dinaranas na pagsubok? Namatayan na po kami ng mga magulang. Ang bunso naming kapatid,
naroon po ngayon sa isang institusyon para sa mga may sakit sa pag-iisip dahil sa traumang nangyari. Tapos ngayon po, ito kami ni Dom. Dumaraan kami sa matinding pang-aapi ng tiyahin naming kamag-anak yata ni Satanas. Patuloy po akong nananalig sa inyo. Alisin mo po kami sa paghihirap na ito. Hindi po pababayaan ng mga kapatid ko. Naratawan na, Diyos ko. Maawa na po kayo sa amin. Nang makita at marinig ni Dominador ang mga sinabi ng ating ninda niya, ay nahabag na naman siya para rito. Gusto niya itong yakapin subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nang mapatay na ang ilaw sa silid, ay nagtuloy-tuloy na rin siya sa kanyang kwarto. Nang makapagbihis na, ay ipinanalangin niya rin ang mga kapatid at nagpasalamat din siya sa Diyos bago matulog na mahimbing. Kinabukasan, dahil sa nangyari kahapon kaya hindi muna pumasok sa trabaho si Ate Minda. Pinayuhan muna siya ni Dominador na magpalamig at magpahinga. Matapos silang makapag-almusal ay gumayak na kaagad ang binata at naganda ng kanyang mga kakailanganin para sa pinapasukang trabaho. Tagapitas kasi siya ng prutas sa taniman na pagmamay-ari rin ng tiyahin niyang mapangapi. Ate, huwag ka na muna maglalabas ha. Ako nang bahalang kumausap doon kay Tia kapag ginanap ka. Maaga rin akong uuwi mamaya tapos sabay na tayong pumunta sa Pulang Bubong para madalo si Pamela. Mag-iingat ka, Dom. Umiwas ka sa gulo, ha? Alam mo naman si Tia. Oo naman ate. Maski na, aalis na ako. Dahil baka naghihintay na yun sila Peter at Pandy sa akin. Dali-dali na ngang lumarga ang binata. Ilang minuto pagdating sa prutasan ay nagsimula agad siyang magtrabaho at tumulong sa mga kasamahan para umakyat sa mga punong dapat pitasan ng mga bunga. Ang karamihan sa mga prutas na kanilang pinipitas ay mismong sinasadya roon ng mga taga-pamilihang bayan. Mas mura kasi kapag doon mismo binili bago pa maibiyahe. Ang ilan naman sa mga prutas ay binuburo o di kaya ay pinatutuyo para maibenta pa rin sa mga itinalagang mga pwesto sa loob at labas ng probinsya at baryo. Pulido at masigasig na nagtrabaho si Dominador hanggang sa sumapit ang 12:00 ng tanghali. Habang nanananghalian sila sa kubo, ay isang nakabibiglang balita ang sumalubong sa kanilang lahat na naroon. Dumungaw muna si Renato sa walang saraduhang bintana. Nang makita niya ang matalik na kaibigan at ang ilang pang trabahador, ay pumasok agad siya at nakiupo. Saktong-saktong dating ko. Buti at kumpleto kayo rito. Uy tol, sakto nga talaga ang dating mo. Kain na tayo. Ay, teka, mukhang hinihingal ka na naman ah. Tumakbo ka na naman ba papunta rito? Oo, tol. May balita kasi ako sa inyo. Salamat sa alok at kumain lang kayo. Dahil nanangalian na ako dun sa kubo sa kabundukan. Nagdala kasi si nanay ko ng ulam galing sa bahay ni Ma'am Deli. Wow, siguradong masarap ang ulam niyo dyan. Masarap sa masarap, pero hindi yun ang ipinunta ko rito. Itatanong ko lang kung nabalitaan nyo na ba? Ha? Nabalita ng alin tol? Kung galing yan sa bahay ng tiya ko, hindi pa. Dahil mamaya pa lang ako pupunta ron para sabihin kung bakit hindi pumasok ngayon sa kusina si Ate Minda. Ang sabi ni nanay, nandyan na raw yung pinsan mo, si Dominic. Ha? Talaga? Oo, pero ang laki ng araw ng pinagbago eh. Anong klaseng pagbabago naman? Ewan, hindi ko rin maintindihan ng nanay eh. Ang sabi niya lang, parang may kakaiba sa aura ni Dominic. Pero mukhang mabait pa rin naman daw. Si Nanay Aner mo talaga oh. Kung ano-ano pakiramdam na naman ang pinapairal. Pero natutuwa ako dahil nandito na pala yung pinsan kong yun ah. Alam niyo ba, kagabi lang biglang sumagi siya sa isip ko eh. Yung pala uuwi siya ngayon. May isa pa akong balita. Yung kapatid ni Ma'am Deli, si Sir Don Bosco, patay na raw. Kanina lang daw nakita sa kwarto niya bago magtanghalian. Ang sabi parang kagabi pa raw yun patay eh. Ha?
Totoo ba yung balita na yan, tol? Oo, yun ang sabi ni nanay eh. Ang bali-balita nga eh, may pumatay daw. Hindi ko na nga masyadong inalam yung detalye eh, kasi mas nakafocus ako sa pagkain kanina eh. Hindi maipinta ang reaksyon ng mukha ni Dominic matapos marinig ang mga pinagsasasabi ng matalik niyang kaibigan. Kahit medyo hindi rin maganda ang ugali ni Sir Don Bosco, malungkot pa rin siya sa nangyari. Parang marami pa nga ang natuwa kasi alam naman natin na magaspang din ang pag-uugali ni Sir Don Bosco eh. Pero hindi naman tama yon. Hindi dapat ikatutuwa yung pagkamatay ng ibang tao, kahit pa masama sila. Alam ko naman yun, tol. Pero hindi naman natin masisisi yung mga taong ginawa nila ng masama eh. Sa bagay. Pero sana man lang nakapagbago sila bago mamatay, no? Yun ang hiling ko para kay Tia eh. Saan nga pala ilalagay yung bangkay? Ang narinig daw ni nanay sa usapan sa telepono kanina, dadalhin sa Maynila kasi doon nakalibing yung mga magulang nila eh. Pero alam naman natin na kaya nila dadalhin doon kasi maraming taong galit sa kanila dito. Sige, mamaya pupunta ako sa mansyon para makita ko rin si Dominic. Ipagpapaalam ko rin kasi si ate dahil hindi siya nakapasok. May nangyari kasi. Saka ko na lang ikukwento sa inyo. Sige na, kumain na nga muna tayo. Ipinagpatuloy na nga nila ang pananghalian at mabilis na lumipas ang oras. Kumalat nga kaagad ang balita patungkol sa pagkamatay ni Sir Don Bosco at iba-ibang sinasabi ng mga taga roon. Ang ilan ay sinasabing binangungot, ang ilan naman ay sinasabing pinatay habang iba ay sinasabing inaswang. Hindi tuloy alam ni Dominador kung ano ang paniniwalaan kaya mas minabuti niyang pumunta sa mansyon para na rin makita ang pinsang si Dominic. Subalit pagdating doon ay napakaraming tao kaya hindi na muna siya tumuloy. Pag-uwi sa bahay ay nagulat siya nang makita roon si Dominic na kausap ang kanyang ate. Uy, Insan! Nandito ka pala? Kamusta, Insan? Dumiretso na ako dito kasi masyado maraming tao sa bahay ngayon eh. Nakwento ko na rin kay Ate Minda yung nangyari ron. Oo nga eh. Galing na rin ako ron kaso hindi ako tumuloy. Dahil ang daming tao eh. Ano ba talagang kinamatay ni Tio Don Bosco? Iba-iba kasi naririnig ko eh. May nagsasabing binangungot, may nagsasabing pinatay, tapos meron pa nga nagsasabi na inaswang daw. Hindi ko tuloy alam kung anong paniniwalaan eh. Yung pangatlo, inaswang si Tio. Ha? Seryoso? Napaismid na si Dominador nang makitang nagtawanan ng kanyang ate at pinsan. Pagkadaka ay naupo siya saka kumuha ng maiinom na nasa lamisita na. Talaga to, pinagluloko niyo akong dalawa. Ikaw naman kasi eh. Paniwalang-paniwala ka kagad, Dom. Mag-asikaso ka na nga dahil pupunta tayo ngayon sa Pulang Bubong. Sasama raw tong si Dominic sa pagdalaw kay Bunso. Ha? Talaga? Oo, namimiss ko na rin si Famele eh. Baka magalit ang tiya kapag nalaman niyang sumama ka sa amin ha. Kakauwi mo lang dito eh. Dito ka kaagad dumiretso imbis na makasiron dun sa pagamatay ni Tio. Nako, hayaan mo na yung mga patay na maglibing sa patay. Bilisan mo na dyan at hihintayin ka namin ni Ate Minda. Nag-asikaso na nga kagad si Dominador at makalipas ang ilang minuto ay nagtungo na sila sa bayan. Bumili muna sila ng mga pasalubong bago puntahan ng gusali kung saan nakalagak si Famela. Nang makita sila ng nakababatang kapatid ay halos maiyak yun sa tuwa. Marami silang napag-usapan hanggang sa merong napansin si Dominador sa kanyang Ate Minda. Tila meron siyang nakitang mga maliliit na nangingitim na ugat-ugat sa leeg nito. Hindi na lang muna niya masyadong pinagtuunan ng pansin dahil nakikipag-usap sila kay Famela. Ilang saglit pa ay lumabas na muna siya para bumili ng tubig dahil kinulang sila. Pagbalik ay parabang maaliwalas na ang pagmumukha ni Famela kumpara kanina. Mahabang oras ang ginugol nila sa Pulang Bubong at pagsapit ng hapon ay nagpaalam na ang magkapatid sa bunso. Nang nasa labas na sila
ay nakaramdam na naman ng kalungkutan si Dominador kaya tinapik-tapik siya ng pinsan sa likod. Insan, huwag kayong mag-alala dahil magiging maayos din ang lahat. Malapit na makalabas si Pamela, maniwala kayo. Salamat insan ha. Teka, saan napunta mo niyan? Uwi na ako sa amin dahil baka maging halimaw na naman yung nanay ko at kayo na naman ang mapagdiskitahan. Ate Minda, salamat ah. Ha? Bakit nagpapasalamat ka kay ate? Wala yun. Kami na lang ni Ate Minda ang nakakaintindihan. Tara na, umuwi na tayo bago pa magdilim. Napakibit-balikat na lamang si Dominador saka napatingin sa kanyang ate na medyo weirdo ang pagkilos. Maya-maya pa nang makauwi na sila, matapos maghiwalay ng landas ay kaagad niyang kinumpronta ang nakatatandang kapatid. Te, ayos ka lang ba? Oo naman, Dom. Bakit? Wala lang. Parang may kakaiba ka lang na kinikilos eh. Simula pa kanina ha. May sikreto ba kayo sa akin ni Dominic? Kung ano-anong iniisip mo. Maiwan na nga muna kita dyan at mag-aasikaso na ako ng hapunan natin. Kagad dumiretso ang dalaga sa kusina. Muli ngang pinansin ni Dominador ang nangingitim at maliliit na mga ugat sa leeg ng kanyang ate. Parang mas lalo yung dumami pero hindi niya pa rin nakuhang maitanong. Nagtuloy-tuloy na lang muna siya sa silid at nagpahinga saglit hanggang sa makaidlip siya. Pasado 8:30 ng gabi, nagising siya at kaagad nagtungo sa kusina para kumain. Nasa lababo si Ate Minda na naguhugas ng plato. Nang makita siya noon ay sinabihan na siyang magapunan. Pagkatapos ay saka umalis at nagkulong na sa kwarto. Hindi na niya pinansin ang kawirdohan ng dalaga. Nagapunan na siya at pagkatapos maghugas ng pinagkainan ay natulog na ulit. Pasado 12:00 ng hating gabi. Nagising si Dominador dahil sa kakaibang ingay sa labas ng bahay. Para kasing may malaking ibon na nagkakampay ng pakpak nito. Sumilip siya sa bintana pero wala na siyang naabutan na kahit na ano roon. Tanging ang naiwan ay ang malakas na hangin na kalaunan ay nawala na rin. Bumalik siya sa papag at natulog ulit. Nagising na lang siya ng mga bandang 3:30 ng madaling araw dahil sa ingay sa kusina. Pagpunta niya roon, habang pupungas-pungas ng mga mata, meron siyang nakitang anino ng tao. Sino yan? Ate Minda? Oo, ako nga. Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Bakit nandiyan ka sa sulok ng kusina? Huwag kang lalapit. Ha? Bakit? Basta, huwag kang lalapit. Bumalik ka na muna doon sa kwarto mo. Wala akong suot na damit eh. Ano bang nangyari ha? Huwag na masyado maraming tanong, pwede ba? Sige. Okay. Huwag kang magalit. Ito na, babalik na nga. Napailing na lang si Dominador bago nagkulong sa kwarto at muling nakatulog. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ay parabang walang nangyari. Hinihintay ng binata na magsalita ang kanyang ate pero tila ba hindi na noon naalala ang naganap nung madaling araw. Pinagmasdan niya ulit ang leeg ng dalaga pero kapansin-pansin na wala nang maliliit at nangingitim na ugat dito. Maya-maya lang ay nagtungo na siya ulit sa prutasan para magtrabaho. At doon nga, maaga pa lang ay tila abala na ang mga kasama niya patungkol sa kung anong bagay. Nabalitaan niya nga muna kay Peter at Pande na may krimen daw na nangyari sa kalapit na baryo. Ayon sa mga kumakalat na balita, inatake raw ng aswang ang isang buntis. At sa kasamaang palad, namatay nga ito at ang sanggol sa sinapupunan pati na rin ang asawa na nakipaglaban sa nasabing aswang. Mabilis na kumalat ang balitang ito hanggang sa bayan at sa mga kalapit na baryo. Kaya nagkaroon ng matinding pag-iingat ang mga tao. Makalipas ang 1 linggo, pagkalibing kay Sir Don Bosco, ay tila namatay na rin ang issue patungkol sa nasabing pagsalakay ng aswang. Pero tila naging kakaiba lalo ang kilos ni Ate Minda.
Hindi na rin to masyadong nakikihalubilo at tila ba masyado nang nagiging mainiti ng ulo. May pagkakataon naman na parang normal ulit to na nakikipag-usap na maayos kay Dominador, pero mas marami ngayon ang kakaibang gawi ng nakatatanda niyang kapatid. Tanghaling tapat, pag-uwi ng binata dala ang 45 days na manok na ibinigay sa kanya ni Renato, ibinalita niya kaagad ang nangyari na naman sa mansyon. Ate, alam mo bang patay na si Manang Okang? Di ba sabi mo siya yung nagbintang o nagturo sa'yo na nagnako ng alahas ni Tia? Talaga? Mabuti nga sa kanya. Uy, ate, seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Bakit parang masaya ka pa dyan na namatay yung tao? Alam kong ginawan ka na masama nun sa pagbibintang niya sa'yo. Pero mali ang ganyan ate ha. Hindi tayo tinuruan nila nanay at tate na matuwa sa kawalan o kamatayan ng isang tao. Oo, tinuro nga nila tatay at nanay sa atin yun eh. Ha? Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng lungkot? Marami rin naman kayong pinagsamaan ng taong yun, kahit na pinagbintangan ka niya. Di ba nga sinabi mo nung nakaraan na baka naipit lang siya sa sitwasyon? O baka ginamit lang siya ni Tia para magsabi ng ganun laban sa'yo? Bakit parang masaya ka pa ngayon ha ate? Masaya lang ako ngayong araw. Masama ba? May dahilan ba para maglungkot ako dahil lang sa nangyari kay Manang Okang? Karma na yan sa ginawa niya sa akin. Huy, ate, naririnig mo ba yung sarili mo? Ikaw pa ba talaga yung nagsasalita? Kasi parang pakiramdam ko, ibang tao na kausap ko eh. Ano bang gusto mong sabihin ko? Na nalulungkot ako sa nangyari? Sa hindi nga Dom. Masayang masaya ako sa pagkamatay na matandang yon. Dapat lang sa kanya yung nangyaring yon. Kulang pa nga yung pagkagutay-gutay ng katawan niya eh. Oh, teka. Paano mo nalaman na gano'n ang sinapit ni Manang Okang? Oh, wala. Narinig ko lang dyan sa labas. Napakunot ng noo si Dominador dahil duda siya sa eksplenasyon ni Ate Minda. Habang pinagmamasdan niya ang nakatatandang kapatid na nagluluto, ay tila napansin na naman niya ang mga maiitim na ugat sa liig nito. Sa pagkakataong ito ay mas dumami pa yon. Pati na rin sa bandang sentido ay meron siyang napansin. Pero para lang to mga buhok-buhok na maliliit. Ilang saglit pa, pagharap sa kanya ng dalaga ay tila ba namuti ang mga mata no na kalaunan ay bigla rin bumalik sa normal. Napatras ang binata at tabitiwan ng manok na hawak dahil sa pagkagulat. Pagkakuha niya ng nasabing hayop ay muli niyang hinarap ang ate na nakangiti pa rin habang nagluluto. Hindi niya alam ang iisipin pero nag-alala siya para rito. Sapagkat simula na makita sila ni Dominic nung nakaraang linggo, ay tila kakaiba na talaga ang ikinikilos nito. Hindi niya tuloy maiwasang magduda, pero pilit niya itong inaalis sa isip dahil alam niya sa sarili na mabuting tao ang kanyang pinsan. Pasensya na Dom sa mga nasabi ko. Pero ayaw kong dayain ang sarili ko na nalulungkot ako. Lalo na't alam naman natin na ginawan ako na masama ng taong yon. Masisisi mo ba ako kung masabi kong karma niya yon? Ate, naintindihan naman kita eh. Pero pakiramdam ko talaga ibang taong kausap ko ngayon eh. Hindi ka ganyan magsalita dahil relihiyoso kang tao. At pinalaki tayong may takot sa Diyos ng mga magulang natin. Yun ang kamalian natin. Naniwala tayo sa Diyos na lalo lang nagpapahirap sa atin. Uy, ate, kilabutan ka naman dyan sa mga sinasabi mo. Hindi matutuwa si tatay at nanay sa mga naririnig niya sa iyo ngayon. Kahit gaano kasama ang isang tao, hindi pa rin dapat natin hinihiling na may mangyari sa kanilang masama. Diyos lang ang pwedeng bumawi ng buhay ng tao dahil sa kanya mismo galing ang buhay na to. Hindi lang Diyos ang may kakayahang kumuha ng buhay, Dom. Ikaw, ako, si Pamela, at kahit sino ay merong kakayahan. Ate, naririnig mo ba yung sarili mo ngayon? Sige na, luto na tong ulam. Magbabalot kasi ako ngayon dahil pupunta ako sa kapatid mo ngayon. Ikaw, magpahinga ka na lang muna rito dahil mukhang pagod na pagod ka sa nangyari sa prutasan ngayon. Hindi na nakaimik pa ang binata. Napatangan na lang siya habang tila gulat na gulat ang reaksyon niya dahil sa kakaibang asal ni Ate Minda.
Hindi talaga siya makapaniwala sa mga ikinikilos nito ngayon, kaya napatiimbagang na lang siya habang naghahanda ng makakain. Matapos maihanda ang mga dadalhin, ay nagpaalam na nga si Ate Minda sa kanya. Naiwan siyang mag-isa sa bahay. Nilagay niya muna ang manok sa maliit na kulungan at tinayaan na lang ito. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, matapos magapunan ay tumambay lang ang binata sa tapat ng kanilang bahay. Muli siyang napaisip patungkol sa pag-uusap nila kanina ni Ate Minda. Pagdating ng babae ay tila normal naman yon at nakangiti lang sa kanya. Ay nako, ano kayang nangyayari kay ate? Parang kakaiba talaga ang mga ikinikilos niya ngayon eh. Kung ano-ano na naman tong naiisip ko. Nagapunan ka na? Opo, ate, katatapos lang. Kumusta pala si Pamela sa Pulang Bubong? Makakalaya na siya. Tama nga si Dominic. Hindi ako nagkamali ng paghingi ng tulong sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin, te? Nakangiti lang siyang pinagmasdan ng nakatatandang kapatid. Bago yon nagdire-diretso sa kwarto nito at hindi na lumabas. Marami pa sanang itatanong ang binata pero hindi na rin niya nagawa. Dahil dito ay matagal siyang naghintay sa sala sa pagbabakasakaling lumabas ng silid si Ate Minda. Pero halos mapapak na siya ng mga lamok ay hindi pa rin lumalabas ang kanyang ate. Bumalik na siya sa kwarto at nagpahinga hanggang sa pasado 12:00 ng hating gabi ay naalimpungatan siya. Paglabas ni Dominador sa kwarto ay naglakad siya papuntang banyo pero napansin niyang nakabukas ang pinto ng silid niya Ate Minda. Napatingin siya roon at wala sa sariling naglakad na papasok dito. Tumambad sa kanyang paningin ang mga nakakalat na mga damit. Bakit nagkalat ng mga damit ni ate? Nasaan siya? Bakit wala siya rito? Isa-isa niyang kinuha ang mga damit. Nang maipon na ang mga ito, ay nilagay niya kaagad sa lumang aparador. Pagsara nito ay napatingin siya sa bintana. Dito na niya nakita ang nakatatandang kapatid na naglalakad papunta sa maliit na kulungan kung saan naroon ang 45 days na manok. Dito na rin niya narinig ang nasabing hayop na panay ang pagtilaok na tila hindi mapakali. Lumabas kagad siya ng kwarto at nagtungo sa bakuran kung saan naroroon si Ate Minda niya. At ganoon na lang ang gulat niya nang maabutan ng ginagawa ng nakatatandang kapatid. Nabuksan na niyo ng kulungan at hawak-hawak na ang manok at nagpupumiglas. Ate, anong ginagawa mo dyan sa manok? Nagugutom na ako, Dom. Pagkasabing yun, ay walang pag-aalinlangan nitong kinagat sa leeg ang manok na walang kalaban-laban. Sa gulat ni Dominador ay napasigaw siya. Nagtalsika ng napakaraming dugo. Pero bago palantakan ni Ate Minda ang naghihingalong manok, ay inawat na siya ng binata. Ate, tama na yan! Ano bang ginagawa mo sa manok? Huwag mong kunin ang pagkain ko! Nagpambuno sila hanggang sa mahigit ng binata ang katawan ng manok. Naiwan sa atin niya ang ulo ng nasabing hayop habang ang dugo nito ay panayang tagas. At sa unang pagkakataon ay dito lang nakita ni Dominador ang kakaibang wangis ni Ate Minda. Namumula ang mga mata nun. Ang mga nangingitim na ugat sa liig at sintido ay mas litaw na litaw. Umusli rin ang mga pangil nitong matatalim at kapansin-pansin ang mga kukong tila naging kasing talim ng kutsilyo. Akin ang pagkain ko! Ate, anong nangyayari sa iyo? Bago pa matapos ng binata ang pagsasalita, ay dinambahan na siya ng dalagang naglalaway sa galit. Kung pagmamasdan ay para siyang mabangis na hayop na handang manakmal ng kahit na sinong mabibiktima. Sa sobrang pagkabigla ay hinagis na lang ni Dominador ang patay na katawan ng manok sa isang gilid. Dahil dito ay dali-dali itong sinundan ng tila gutom na si Ate Minda. At doon nga niya nilantakan ng nasabing hayop. Patras ang paggapang na ginawa ng binata hanggang sa mapasandal siya sa dingding ng kanilang bahay. Doon ay mas nakita niya kung paano ubusin ng kanyang ate ang walang kalaban-laban na hayop. Sa sobrang takot ay hindi siya nakakilos at pinagmasdan lang hanggang matapos ang dalaga sa ginagawa nito.
Nang halos buto-buto na lang ang matira sa manok, ay saka bumaling sa kanya ang babae. Bumilis ang tibok ng puso niya habang papalapit ito hanggang sa mapapikit na lang siya. Napadilat na lang siya ng mga mata pagkarinig sa pagkagulgol ni Ate Minda. Hindi kita gustong saktan, Dominador. Sorry kung natakot kita. Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo kinain ng buhay yung manok? Tinulungan ako ng pinsan natin. Dahil dito, wala na mga api sa atin. Tinulungan niya kami ni Pamela. Ha? Anong ibig mong sabihin, te? Hindi na nakasagot ang dalaga dahil bigla itong sumuka sa harapan ni Dominador. Ilang beses yun at pagkalaon ay bigla na lang yung humandusay sa sahig at nawala ng malay tao. Kinabukasan, dahil sa nangyari ay hindi halos nakatulog si Dominador. Hindi niya kasi talaga maintindihan kung anong nangyari at paulit-ulit lang tong nagre-rema sa isip niya. Kabado niyang pinagmasdan ng tulog na si Ate Minda. Nalinisan na rin naman niya ang katawan nito kaya wala na ang bakas ng dugo. Kahit yung kalat sa likod ng bahay. Pero natatakot siya na kapag nagising ang dalaga ay baka gumawa na naman to ng kakaiba. Napa-sign of the cross siya matapos maalala ang tungkol sa aswang. Kahit hindi pa naman siya nakakakita ng totoong aswang, base sa mga naririnig niya ay kapareho to nang nakita niyang itsura kaninang madaling araw kay Ate Minda. Diyos ko po, wag naman sana. Napabuntong hininga siya bago muling mag-sign of the cross. At maya-maya lang ay napatayo siya nang makitang gumagalaw na ang kanyang ate. Pagkalaon ay bigla yung dumilat at tumingin sa kanya. Takot siyang tumayo sa tapat ng pintuan. Naisip niya kasing tumakbo kagad kapag bigla siyang salakayin nun. Pero hindi nangyari ang naiisip niya. Dom, hindi mo kailangan matakot sa akin. Ako pa rin to, ang Ate Minda mo. Paano ka nagkaganyan, ate? Yan bang sinasabi mong tulong na binigay ni Dominic? Oo. Tulong ba na matatawag yan? Ginawa ka niyang parang isang alimaw. Parang aswang, ate. Teka, paano naging aswang si Dominic? Mahalaga pa bang malaman yon? Ang importante, natulungan niya tayo. Natulungan? Tulong ba ang matatawag mo sa ginawa niya sa'yo? Oo, Dom. Para sa amin ni Pamela, isa itong malaking tulong laban sa mga taong mapang-api. Tama ang pinsan natin. Sa pamamagitan ng ganitong kakayahan, lahat ng magtatangkang gumawa ng hindi maganda sa atin ay mapaparusahan ko. Mapaparusahan namin. Diyos ko po, bakit pati si Bunso dinamay niyo pa? Naibang ka na, ate. Kaibangan man to sa paningin mo, pero para sa akin, kaligtasan to sa mga pang-api ng mga tao. Hindi ko sila palalampasin lahat. Hindi nakaimik kagad si Dominador. Napatangal lang siya sa nakatatandang kapatid. Bigla niya rin kasing naisip ang mga nangyari nitong nakaraang linggo. Simula kay Sir Don Bosco, Manang Okang at sa iba pang biktima sa iba't ibang baryo sa kanilang lugar. Nanlaki mga mata ng binata habang nakatitig kay Ate Minda. Sa kanya lang kasi napagtanto ang mga bagay-bagay. Ngumiti ang babae ng makahulugan dahil tila nakuha nito ang naiisip ng nakababatang kapatid. Tama ang naiisip mo, Dom. May kinalaman kami sa mga patayang nangyayari. At hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Dahil sa gusto ng Diyos sa mga dasal ko gabi-gabi. Hindi yan galing sa Diyos, ate. Nagiging kasangkapan kayo ng kadiliman at kasamaan. Importante pa ba yon kung galing sa Diyos o hindi? Ang mahalaga, wala nang mananapak sa atin dahil unti-unti na naming sisimulan ang pagiganti, lalo na kay Tia Deli. Naudlot na ang usapan nila dahil narinig nila ang boses ni Renato na kumakatok sa niluluma nilang gate. Kaagad lumabas si Dominador at tinarap ang kaibigang pawis na naman. Halata sa mukha ng malusog na lalaki ang pag-aalala kaya nilapitan niya kaagad ang kaibigan. Si Ate Minda naman ay tumayo lang sa pinto at pinakinggan ang pag-uusap ng dalawa. O tol, pawis ka na naman ah. Ano nangyari? Tol, magmadali kayo. Sabi mismo to ng nanay ko. Oh, bakit? Ano ba nangyari?
pumunta na kayo sa bayan. May tumawag daw sa mansyon galing dun sa Pulang Bubong. Dinala raw sa ospital si Pamela. Base nga raw sa pagkakaintindi niya, kritikal ang lagay ng bunso niyong kapatid. Parehong nanlaki ang mga mata ni Ate Minda at ni Dominador. Hindi na nga nila halos napakinggan ang sinabi ni Renato. Nag-asikaso na kagad sila at nagpunta sa ospital ng bayan kung saan dinala si Pamela. Ayon sa doktor, ay inaalam pa ang lagay ng dalagita. Kaya hindi pa masabi kung ayos na ba talaga siya o hindi. Ang alam lang nila ay comatose ito sa hindi malamang dahilan. Pag-alis ng mga manggagamot ay galit na pinagmasdan ni Dominador ang kanyang ate. Alam niya kasing may kinalaman ito sa mga nangyayari ngayon sa bunso nilang kapatid. Anong ginawa niyo ni Dominic kay Pamela? Ha, ate? Hindi mo kailangan mag-alala. Niyanggaw ko lang din naman siya at sinunod ko ang sinabi ni Dominic. Diyos ko po, ate. Bakit mo ginawa to kay Pamela? Paano kung mapahamak siya? Paano kung hindi na siya magising, ha? Anong gagawin mo ngayon, ate? Magigising siya. Kapag may nangyaring masama kay Bunso, ikaw ang may kasalanan nito. At sinasabi ko sa iyo na habang buhay mo pagsisisihan tong ginawa mo. Umalis ka na nga muna. Ayaw muna kitang makita at huwag ka munang papasok dito. Pakiusap lang. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Dom. Alis na! Wala nang nagawa si Ate Minda kundi ang lumabas ng silid. Naiwan namang naiiyak si Dominador habang hinahawakan ng kamay ng walang malay na bunsong kapatid. Sumapit ang gabi. Matapos ma-check ng doktor ang lagay ni Pamela ay lumabas muna saglit si Dominador para bumili ng makakain. Ngayon lang niya kasi naramdaman ng gutom kahit maghapon siyang hindi kumakain. Nang pabalik na, pagdating niya sa tapat ng pintuan ay nakarinig siya ng boses. Papasok na sana siya kaya lang ay napansin niya si Ate Minda na nakatayo sa tapat ng walang malay na si Pamela. Lumapit siya roon at tahimik na pinakikinggan ang sinasabi ng nakapikit niyang ate na tila nagdarasal. Pamela, gumising ka na kapatid ko. Hindi ko intensyon na ipahamak ka. Pero pakiusap, bumangon ka riyan. Dahil magkasama nating tutuparin ang pagiganti sa mga taong nang-api sa pamilya natin. Yakapin mo ang kapangyarihan ng pagkayanggaw. Huwag mo na tong labanan para hindi ka na mahirapan pa. Huwag kang matakot na maging isang halimaw kung ang kapalit naman nito ay isang kapangyarihang katatakutan nila. Hindi na nila tayo matatapakan pa katulad noon. Lalo na ng tiyad Telly na yon. Kaya bumangon ka na dyan, Bunso. Hindi na naman nakapagpigil si Dominador dahil sa mga narinig niya. Galit niyang nilapitan at kinumpronta ang nakatatandang kapatid. Sinabi ko naman sa iyo huwag ka na munang pupunta dito, di ba? Huwag mong turuan na kasamaan si Pamela. Gawin mo gusto mo, pero huwag mo na siyang idadamay, ate. Maintindihan mo lang ako, Dom, kapag niyakap mo na rin ang kapangyarihang to. Hindi ko tatalikuran ng pagkatakot ko sa Diyos, ate. Kaya umalis ka na. Natigilan na naman sila sa pag-uusap dahil nakita nilang biglang kumislot si Pamela. Sabay silang napatingin sa walang malay na dalagita at ilang saglit pa ay nagtuloy-tuloy ang pagkislot nito hanggang sa biglang magmulat ang mga mata nito. Gulat silang lumapit sa bunsong kapatid at sabay na humawak sa magkabilang kamay nito. Ngumiti naman ang dalagita. Subalit pagkalawon ay bigla na lang bumula ang bibig nito at nagtuloy-tuloy na sa pagtirik ng mga mata. Nataranta sila pareho at kagad na tumawag ng doktor si Dominador. At nang tinitingnan na ang lagay ni Pamela ay bigla na lang yung dumawal ng dugong tila nangingitim. Ang baho rin ang amoy nito kaya napatakip silang lahat ng ilong. Hanggang sa nagulat na lang sila dahil gumagamit ng defibrillator ang manggagamot. Sa kabutihang palad ay naisalba pa si Pamela. Bumalik ang tibok ng puso nito pero nanatiling walang malay. Parehong takot at halos mangyak-ngyak sina Ate Minda at Dominador dahil sa nangyari. Ipinaliwanag din ng doktor na muling oobserbahan ng dalagita dahil hindi pa rin matukoy kung ano na ang lagay nito. Wala silang kamalayan na dahil hindi nito kinaya ang kapangyarihan ng pagkayanggaw. Alam kong galit ka sa akin ngayon, Dominador. Pero pakiusap, umuwi ka na muna sa bahay. Ako na munang bahala magbantay kay Pamela ngayon. Magtiwala ka naman sa akin. Paano pa ako magtitiwala sa iyo, ate? Nakita mo tong resulta ng ginawa mo kay Pamela, oh.
Alam ko, aakuin ko ang lahat, Dom. Pero magpahinga ka na muna at umuwi sa bahay. Hindi ko pababayaan ang bunso nating kapatid. Kapag may nangyari talagang masama kay Pamela, baka hindi na kita mapatawad. Pagkatapos sabihin yon, ay dali-daling lumabas ng silid ang binata. Maluha-luha at masama ang loob niyang umalis sa ospital at dismayadong umuwi ng bahay. Sa dami ng mga pumapasok sa isip niya, parang gusto niyang sumigaw pero idinaan na lang niya ang lahat sa pag-iyak ng tahimik. Sa kanya lang din naisip ang tungkol sa dahilan ng pag-alis ni Dominic sa kanilang lugar. Dati niya pang nababalitaan sa iilang kakilala na nag-aaral nga raw ng karunungang itim ang kanyang pinsan. May tumutukoy din na gumagawa siya ng mga bagay na may kinalaman sa kadiliman na konektado sa mga gawin ng aswang at iba pang nilalang ng kasamaan. Hindi sukat akalain ni Dominador na totoo ang mga yon at ngayon niya napatunayan dahil nagamit ang mismo sa kanyang mga kapatid. Panginoon, mahabagin. Iligtas mo po ang pamilya ko. Ayaw kong matulan sila sa impyerno dahil sa pagyakap nila sa kadiliman. Dala na matinding pagod at pag-iisip ay nakatulog ng mahimbing si Dominador. Pagsipat ng eksakto 12:00 ng hating gabi sa hindi malamang kadahilanan ay naalimpungatan siya. Tumayo siya at saglit na nagtungo sa banyo para umihi. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kusina para naman uminom ng tubig. Nang pagbalik niya sa kwarto ay sa kanya lang napansin ang makapal na usok na tila gumagapang sa buong bahay nila. Umabot ang usok na to hanggang sa tuhod kaya nagtaka siya. Nawala rin tuloy ang kanyang antok dahil naalala niya na naman ang itsura ni Ate Minda nang kumakain to ng buhay na manok. Ano na naman to? Kinusot niya ang mga mata at muling pinagmasdan ng makapal na usok. Hindi ito nawala kaya naman hinayaan na lang niya at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanyang kwarto. Nang nasa pintuan na siya, ay tumambad sa kanyang paningin ang isang matangkad na nilalang na nababalot ng itim na usok. Nakatayo to sa mismong papag na hinihigaan niya. Namumula ang mga nanlilisik na mga mata, naabot tenga ang ngiti at sa sobrang dami ay halos mapuno ng matutulis na sungay ang noo. Hindi kagad nakagalaw si Dominador pagkakita sa nasabing nilalang. Nabiglang naglabas ng isang mahabang tungkod na parang balat at ang ulunan ay isang sawa. Biglang nanlamig ang paligid. Nagsimulang manayo ang mga balahibo niya sa katawan, subalit pilit niya tong binabaliwala kahit ang totoo ay unti-unti nang sumisilay ang takot sa kanyang puso. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot ang malademonyong nilalang. Ngumiti lang ito, kaya mas lalong nagtayuan ng mga balahibo ng binata sa katawan. Pasimple siyang napayakap sa sarili at nilakasan niya pa rin ang loob kahit ang totoo ay unti-unti na talagang nangingibabaw ang takot. Pagkalaon ay humalakak lang ng humalakak ang malademonyong nilalang. Dahil sa boses nitong tila pinaghalo-halong tinig ng dyablo ay parabang bigla na lang nilamo na matinding takot ang binata. Pagkatapos ay bigla na lang tong nagsausok na humalo sa makapal na usok na nasa ibaba. Gumapang yun palapit sa kanya hanggang sa hatakin siya pa ilalim. Napayaw ng ubod lakas si Dominador kasunod ng biglang pagbalikwas niya ng bangon sa papag na tinutulugan. Iginala niya ang tingin at nang mapagtanto na nasa papag siya ay saka siya napahawak sa dibdib. Nakahinga siya ng maluwag habang humihinga ng malalim. Masamang panaginip lang pala. Grabe naman yung panaginip na yun. Matapos bumulong sa sarili, ay naisipan niyang tumayo dahil naramdaman niya ang pagsakit ng pantog at pagkauhaw. Nang hindi sinasadyang mapabaling ang tingin niya sa kanang bahagi ng silid, ay tumambad sa kanyang paningin si Dominic. Ngumiti yon at kalaunan ay muling humalakak ng humalakak na parang isang demonyo. Doon niya napagtanto na ang nilalang sa panaginip niya ay ang kanyang pinsan dahil nagsaanyo na itong halimaw. Insan! Katulad ng ginawa ni na Ate Minda at Pamela, yakapin mo na rin ang kapangyarihang itim. Hayaan mong yang gawin kita.
para makapagiganti na kayo sa wala kong kwentang nanay. Pagkatapos nito sama-sama nating sasakupin ang baryo. Gagawin natin mga tagasunod at aswang ang mga tao rito. Na ang sino mang susuway sa atin, makakatikim ng matinding parusa o kamatayan. Patay mo na lang ako kung ganun. Hindi ko ipagpapalit ang pagtitiwala ko sa Diyos. Hindi ako magiging katulad ninyo. Huwag kang tanga, insan. Pinaasa ka lang ng sinasabi mong Diyos Ni hindi ka nga sigurado kung naririnig niya yung mga dasal mo Pero itong sigurado ko, hindi ka magsisisi kapag niyakap mo ang kapangyarihan ng pagiging aswang. Tumigil ka na! Wala akong pakialam! Pagkatapos sabihin niyo ni Dominador, ay hindi na umimik pa si Dominic. Bigla siya nitong tinaliman ng tingin. Mabilis ang mga sumunod na nangyari dahil bigla siya nitong dinamba at kinalmot sa muka. Doon ay unti-unti niyang nakita ang pagbabagong anyo ng pinsan. Ang kagwapuhan nito ay biglang naglaho dahil napalitan niyo ng nakakatakot na anyo ng isang halimaw. Isang uri ng aswang na may maraming mga mata na kung tawagin ay matangit-ngit. Kung minsan ay meron din itong mga mata sa iba't ibang uri ng katawan na siyang ginagamit sa pambibiktima. At para ring makakita sa iba't ibang direksyon kahit nakapwesto lang sa iisang lugar. Lumabas ang mahaba nitong dila at gumapang palibot sa kanyang muka. Hinawakan niya kagad ito at pilit na itinulak ang halimaw. Pero nagalit yon at umamba ng pagkalmot dahil dito. Mabuti na lang ay nakaiwas si Dominador, subalit nakalmot naman siya sa kanang braso. Sa sobrang takot at pag-iwas sa nakakatakot na nilalang ay napahiyaw siya ng husto. At dahil madaling araw na ay merong nakarinig sa kanya. Tiyempo rin na dumaan pala roon si Mang Kokoy na tatay ni Renato. May kasamang Ginoo na 2 pang magbubukid na kaagad sumaklolo sa kanya. Nang maramdaman to ng aswang ay mabilis yung tumalon sa maliit na bintana sa kusina. Takot na naman na tumakbo si Dominador kay Mang Kokoy habang humihingal at humihingi ng tulong. Sinalakay po ako ng aswang, Mang Kokoy! Tulong po! Nagtungo kagad sa likod ng bahay ang 2 magbubukid pero hindi na nila naabutan pa ang nasabing aswang. Pagsikat ng araw ay kaagad na kumalat ang balitang yon sa buong baryo. Hindi na muna nakapasok si Dominador sa trabaho dahil na rin sa matinding pagod. Kailangan niya pa rin kasing bumalik sa ospital para dalawin si Pamela at tingnan ang lagay nito. Malaki rin ang pagpapasalamat niya kay Mang Kokoy kaya pinag-almusal na muna niya ang mga yon bago niya iwan nang sumikat na ang araw. Dumating din kagad ang matalik niyang kaibigan kasama sina Peter at Pande para alamin ang totoo. Uy tol, nakwento ni tatay yung nangyari Ayos ka na ba, ha? Ha? Oo. Mabuti na talaga at dumating si tatay mo. Dahil kung hindi, baka isa na ako sa pinaglalamayan ngayon. Huwag ka na magsalita ng ganyan. Pero mabuti na lang talaga at dumating nga sila tatay, no? Nakilala mo ba yung aswang? Tsaka, aswang ba talaga? O baka mabangis na hayop lang yung nakita mo? Tol, aswang talaga. Pero hindi ko nakilala Nakakatakot yung mukha niya. Maraming mga mata. Naku, yan yung kumakalat na balita rin dun sa kabilang baryo. Matangit-ngit daw ang tawag dun Diyos ko po, parang matang nagngingit-ngit na masungit. Naku nandito na pala yung aswang na yon. Sana naman, umalis na sila para hindi na makapambiktima pa. Parang malabo yung sinasabi mo, Tol. Paano mo naman nasabi yun, Tol? Parang alam mo naman na. Ang ibig kong sabihin, hindi naman natin alam kung anong mangyayari. Kaya parang malabo yung sinasabi mo. Sana nga, matapos na ang gulo rito sa atin. Marami na mga taga-baryong nag-aalala Narinig na nga namin nila Peter at Pandy na nag-uusap-usap na yung mga tao kasi magkaka-curfew na raw dito sa atin. Mabuti naman kung ganun. Nasabi man yun ni Dominador pero kita sa mukha niya ang matinding pag-aalala dahil naisip niya ang mga kapatid. Baka kasi mahuli si Ate Minda kung sakaling mag-anyong aswang man ito. Naiba na lang ang usapan nila dahil nagluto sina Peter at Pandy ng almusal. Pansamantala rin kasing walang trabaho ngayon sa taniman kaya pare-pareho silang nanatili sa bahay ni Dominador.
Matapos makapagalmusal ay marami pa silang napag-usapan. Hanggang sa magsabi na siya na dadalaw muna sa ospital. Nagkanya-kanya na nga ulit sila ng lakad na magkakaibigan. Pagdating niya sa ospital ay naabutan niya si Ate Minda na nasa labas ng silid at nakatingin lang sa loob kung saan naroon si Pamela. Ate, ano nangyari? Hindi sumagot ang babae. Humigpit lang ang pagyakap noon sa sarili kaya mas lalong kinutabahan si Dominador. Dahil sa reaksyon ng mukha ng kanyang ate ay tila alam na niyang may hindi magandang nangyayari. Ate, ano ba? Bakit ayaw mo sumagot? Ha? Tom, si Pamela. Bakit? Ano nangyari kay Pamela? Patay na siya. Hindi naging handa ang puso't pagkatao ni Dominador sa mga sinabi ng kanyang ate. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang yun hanggang sa para siyang nabingi at malunod. Doon na siya napalingon sa silid at nakita nga niyang abala ang mga manggagamot sa pag-asikaso ng walang buhay na katawan ni Pamela. Tuluyan na nga nitong hindi kinaya ang kapangyarihan ng pagkayanggaw. Hindi tinanggap ng katawan nito ang pagpapalit ng anyo kaya dumating yun sa pagkawasak. Lumapit sa kanilang isang doktor at nagsalita yon pero halos hindi na naintindihan ni Dominador ang mga sinasabi ng nakaputing lalaki. Parang wala nang pumapasok sa utak niya pagkatapos ng balitang yon. Pinilit niyang iproseso ang lahat dahil parang litong-lito pa rin siya sa mga nangyayari. Paanong namatay si Pamela? Okay ba siya kagabi, ate? Okay na siya, di ba? Nagising na nga siya eh. Nasalba na siya kagabi. Wala na siya, Tom. Wala na. Hindi! Hindi totoo yan! Tom, iniwan na tayo ni Bunso. Wala na siya. Kasalanan mo to, ate! Kasalanan mo! Hindi ko alam na ganito mangyayari, Tom. Kasalanan mo to! Kasalanan mo to, ate! Kasalanan mo kung bakit namatay si Pamela, ate! Kasalanan mo! Napagulgol na lang sila pareho hanggang sa kausapin na sila ng doktor patungkol sa mga dapat gawin. Maya-maya pa ay dumating na nga rin si Dominic at pakunwaring nakiramay sa kanila. Hindi tuloy alam ni Dominador ang mararamdaman pagkakita sa kanyang pinsan. Gusto niya yung undayan ng suntok, pero nilapitan na kagad siya at niyakap ng mahigpit. Pinilit niyang alisin ang katawan ng pinsan pero matikas yun kaya wala na siyang nagawa pa. Kayang-kaya kong ibalik ang buhay ni Pamela, insan. Pero gagawin ko lang yon kapag pumayag ka na sa gusto ko. Walang yak ka, Dominic. Plinano mo ang lahat ng ito, no? Magdesisyon ka na habang may oras pa, insan. Bubuhayin ko siya pero papayag kang maging isa rin siyang aswang katulad ko. Sa ganung paraan makakaganti na rin kayo sa nanay kong walang ya. Ano? Ayaw mo ba nun, ha? Patayin kita! Oo! Huwag mo nang dagdagan ng isa pang problema ang problema mo ngayon. Bilisan mo na ang pagdedesisyon, Dominador. Insan! Pagkatapos sabihin niyo ng gwapong binata, ay saka tumanggal sa pagkakayakap. Napapakuyom naman ng mga kamao si Dominador na pinagmamasdan ng matalimang pinsan habang umiiyak. Mga insan, nakikiramay ako sa nangyari kay Pamela. Huwag kayong mag-alala dahil kami na ang bahala sa pagpapalibing sa kanya. Di ako papayag sa gusto mo. Mas gugustuhin ko na tong nangyari kay Pamela kaysa maging katulad niya siya. Umismid lang si Dominic bago tumalikod habang si Ate Minda naman ay iyak pa rin ang iyak. Makalipas ang mahabang oras, nang maiburol na si Pamela ay marami kaagad ang nakiramay. Nagpunta nga roon si Renato, Peter, Pande at ang iba pang mga kakilala nila sa baryo. Halata rin ang panlulumo ng mga yon dahil sa nangyari habang si Dominador ay tila ngayon palang nagsisink in sa utak niya ang nangyari. Niyakap siya ng maigpit ni Renato kasunod ng pagtakip ng mga katrabaho niya sa kanyang likuran. Tol, nakikiramay ako. Maraming salamat sa pakikiramay niyong lahat. Pagkatapos ng mahigpit na pagyakap ay nagtuloy-tuloy na nga sila sa pag-uusap.
Natalakay na nga ulit nila ang tungkol sa aswang at lumalim ang gabi, dumaan doon ang mga kalalakihang naglilibot sa baryo. Nangunguna si Mang Kokoy na siyang pinakamatapang. Tol, uwi na kami ah. Dadaan na lang ako bukas dito bago pumuntang prutasan. Dadalang kita ng almusal. Sige tol, salamat. Sa inyo rin Peter, Pande. Ingat kayo at may aswang pa rin rito sa baryo natin. Kayo rin ni Ate Minda. Huwag niyong tutulugan ng patay ah. Saka huwag niyong hayaang mamatayan ng kandila. Kasi ang sabi ni nanay, kapag daw naubusan ng kandila maliligaw yung kaluluwa ng patay. Kapag naman tinulugan, delikado, lalo na at may aswang ngayon dito. Kadalasan daw pinapalitan ng aswang ng katawan ng saging yung bangkay. Mahirap na. Sige tol, salamat sa mga paalala. Sinunod nga ni Dominador ang payo ng matalik na kaibigan. Hindi niya hinayaan na mamatayan ng kandila ang kapatid. Sa kabilang banda, hindi pa rin sila nagpapansinan ni Ate Minda. Pinaramdam niya rito ang galit niya sa nangyari at ang pagtutol sa gustong gawin ni Dominic. Pagdating ng huling lamay ay dumalaw si Tia Deli. Nagbigay lang to ng konting tulong na may kasama pang panunumbat. Alam niyo, puro na lang kayo perwisyo. Yan ang binibigay niyo sa akin eh. Kung hindi lang ako pinakiusapan ni Dominic na magabulay, hindi na ako pupunta rito eh. Wala naman akong mapapala sa inyo. Bawiin niyo na lang po yung tulong kung gusto niyo. Hindi rin naman namin niya kailangan eh. Sasama ko lang yan sa paglibing. Abay sinaulo ka talaga no? Ang lakas na yata ng loob mo ngayon. Bakit? Dahil ba nandito ang anak ko na magliligtas sa inyo? Hindi pa ako tapos sa mga atraso nyo, lalo na yung sa ate mo magnanakaw. Patatapusin ko lang ang libing na kapatid mo at saka tayo magtutaos. Umalis na kayo rito kung wala na kayong magandang pakay. Alis! Galit na tumayo ang ginang at sinenyesa ng mga tauhan niyang sina Gudo at Fredo para bigyang leksyon ng pamangkin. Pero tumigil din sila dahil ang ilan sa mga taong naroroon ay kitang-kita na rin sa mukha ang galit. Dahil dito ay nagpasya na lang umalis ang matapobring ginang na nagngingit-ngit pa rin sa galit. Nang lumalim na ang gabi, kung saan iilan na lang ang naglalamay ay biglang nagpakita si Dominic. Kalalabas lang ng banyo ni Dominador nang lumabas ang pinsan niya na nasa anyo pa ng matang ngit-ngit. Pero kalaunan ay unti-unti rin tong nagbalik sa anyong tao. Anong ginagawa mo rito? Nagpakita ka pa talaga sa ganyang anyo mo ah. Gusto mo ba na sumigaw ako ngayon dito? At sabihin ko sa kanila kung sino ka talaga? Eh di sabihin mo, kung yan ang makakapagpagaan ng loob mo. Umalis ka na! Alam mo namang hindi mo magagawang isumbong sa mga taong sarili mong kadugo eh. Dahil kapag ginawa mo yon, mako-question din ng mga tao ang katauhan nyo ni Ate Minda. Mapapahamak tayong lahat. Sinabi ko nang umalis ka na eh! Oo, huwag ka na kasing magmatigas pa. Magpayanggaw ka na sa akin dahil gusto kong ikaw mismo ang pumaslang sa walang kwenta kong nanay. Mas nakakagaan yun sa pakiramdam, Dominador. Tama ang sinabi niya, Dom. Huwag na natin patagalin pa to. Nakita mo naman ang asta ni Tia, di ba? Kapag di tayo kumilos kagad, baka unahan pa niya tayo. Talagang nagtulong pa kayo para kumbinsin ako eh, no? Para kay Pamela. Tama si Ate Minda. Para kay Pamela tong gagawin mo. Bumuntong hininga na lamang si Dominador at hindi na pinansin ng dalawa. Nagpatuloy siya sa pagtitimpla ng kape na siyang ginagawa niya kanina bago magbanyo. Pagkatapos ay iniwanan niya ang dalawa sa kusina. Pagkalipas ng ilang araw, matapos mailibing ni Pamela ay hindi na talaga bumalik ang normal sa lahat. Walang nakakaalam dahil hindi ipinahalata ni Dominador na hindi sila nakikibuan ni Ate Minda. Ayaw magalit ang binata sa nakatatandang kapatid, subalit sa tuwing makikita niya yon ay palagi niyang naiisip na ang ate niyang ito ang dahilan kung bakit namatay ang bunso nilang kapatid. Biyernes ng gabi, patuloy ang pagroronda ng mga kalalakihan bilang pagbabantay sa baryo. Nang lumalim na ang gabi ay nakarinig na naman si Dominador ng kakaibang pag-ungol mula sa kabilang silid. Alam niyang nagpapalit anyo na ang kanyang ate pero pilit niya tong binabaliwala. Kahit sa kabilang parte ng utak niya ay nag-aalala pa rin siya rito kahit na papano. Alam kasi niya na kapag nahuli to ng mga tao ay tiyak ang kamatayan. Pumikit na lang siya
at tinakpan ng dalawang tenga ng unan hanggang sa manahimik na sa kabilang silid. Maya-maya ay nakarinig na lang siya ng malakas na pagaspas na kaagad ding nawala. Si ate pala talaga yung inaakala kong malaking ibon na yun. Kung ganun, merong pakpakang isang ngit-ngit. Marami rin kaya siyang mata katulad ni Dominador. Ay nako, bakit ko ba yun iniisip pa? Makatulog na nga lang. Ipinikit na niya ang mga mata para makahimbing ng tulog. Subalit, para lang talaga siyang pumikit. Napadilat siya kaagad at napatingin sa orasan. Nagulat pa siya nang makitang 3:00 na pala. Nang babalik na siya sa pagtulog, ay nakarinig siya ng kalabog sa kusina. Dali-dali siyang tumayo at nagtungo roon. Ganun na lang ang gulat niya nang makita si Ate Minda na nakahandusay na sa sahig. Nasaan tong isang aswang na unti-unting bumabalik sa pagiging tao. Duguan ng babae at tila nangihina dahil sa natamong sugat sa tagiliran. Ate, anong nangyari? Napuruan ako ng tulis na may patalim. Diyos ko po, ano ba naman yan ate? Tulungan mo ako, Dom. Anong gagawin ko? Paano kita matutulungan? Bago pa matapos ng binata ang pagsasalita, ay nakarinig na siya ng boses ng mga tao. Maya-maya pa ay nadinig niya ang pagkatok ng mga yun. Kaya nagpanggap siyang kagigising lang at dali-daling lumabas. Nabutan niya si Mang Kokoy at ang iba pang kalalakihan na nasa tapat ng kanilang bahay. Kahit alam na niya ang pakay ng mga yon, ay nagkunwari siyang walang nalalaman. Sinabi nga ng Ginoo na tumalon sa bakuran nila ang aswang, kaya nakiusap ang mga yon na pumasok para hanapin ang kaaway. Gusto mang pigilan ni Dominador ang mga kalalakihan pero wala na siyang magawa pa. Nagalughog nga ang mga yon sa bakuran pero wala silang nakitang bakas ng aswang. Mabuti na lang din ay hindi na sila nag-abalang pumasok sa loob ng bahay dahil kung hindi, makikita nila si Ate Minda na duguan. Bago umalis sila Mang Kokoy, ay nagtanong pa ang Ginoo kung nasaan ang ate niya. Nagdahilan na lang ang binata na nasa kabilang bayan at bukas pa uuwi. Nang makaalis na ang mga kalalakihan, ay kaagad binalikan ni Dominador ang dalaga. Nandun na yun sa silid at tila hirap na hirap. Lalo siyang nag-alala para sa kalagayan ng nakatatandang kapatid. Ate, ayos ka lang ba? Sabi mo sa akin, paano kita matutulungan? Mabuti pa, dali na kita sa ospital. Wag, wala silang magagawa. Nakita mo naman ang nangyari kay Pamela, di ba? Tanggap ko na kung ano mangyayari sa akin, Dom. Pero isa lang ang hiling ko sa'yo. Ano yun, ate? Parang awa mo na. Pati mo si Tia Deli. Siya naman ang talagang dahilan kung bakit tayo naghihirap ng ganito. Sinabi sa akin ni Dominic ang totoo. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang natin, pati ang tiyo. Pinalapas niya lang na aksidente ang mga ito. Gusto niyang masolo ang yaman ng tiyo Anjo. Kaya niya rin tayo pinahihirapan. Kaya rin ganun na lang ang galit ni Dominic sa sarili niyang nanay. Ito ang dahilan kaya siya nag-aral ng kapangyarihang itim at nagpa siyang gawing aswang ang sarili. Gusto niyang gantihan ang sarili niyang ina. Pero hindi niya yun magawa dahil sa kapangyarihang itim na kapag pinatay niya ang sariling ina, mamamatay din siya. Kaya tayong ginagamit niya para mapatay ang nanay niya? Hindi na importante yun, Dom. Ang malaga sa ngayon makaganti na tayo sa lahat ng kasamaang ginagawa niya. Pero ate, wala tayong karapatan na gumanti. Diyos lang ang pwedeng gumawa nun para sa atin. Kailan pa tayo dininig ng Diyos, Dom? Ang tagal ko nang dumudulog pero para siyang bingi. Namatay na lang si Pamela pero wala pa rin nangyari. Kung ayaw mo, sige. Ako na lang ang gagawa. Dapat lang na isakripisyo ko na lang ang sarili ko. Dahil alam kong wala na rin akong magagawa dahil sa kalagayan ko. Tama na ate. Sabihin mo, anong dapat kong gawin? Dapat kang mayanggaw para malipat sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Hindi ka mamamatay, katulad ng nangyari kay Pamela. Dahil buong buo kong ipapasa sa iyo ang lahat ng kapangyarihang itim. Napabuntong hininga si Dominador na tila pinag-iisipan pa ang gagawin. Pero dahil sa tila lumalalang sitwasyon ng kanyang ate, ay naging mabilis ang kanyang desisyon. Napasang-ayon na lang siya nang wala sa oras.
Kaya dali-daling sinabi ni Ate Minda na sipsipin niya ang dugong tumataga sa sugat ng dalaga. Ginawa nga ito ng binata hanggang sa maramdaman niya ang kakaibang init sa katawan. Tumigil siya at lumayo, saka sumandal sa gilid ng dingding. Hindi niya naisip yung sinabi ng ate niya na hindi siya mamamatay kapag tinanggap niya ang kapangyarihang itim. Hindi niya napagtanto o magtaka man lang na bakit ang ate niya nasa kanya ang kapangyarihang itim ng mga oras na yon. Bakit siya parang mamamatay? Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso na parabang naririnig na niya to ng malakas. Nanikip ang kanyang dibdib kaya napahawak siya rito. Pagkalaon ay lumakas ang kanyang pandinig. Nagliwanag ang kanyang paningin na parabang nakikita niya ang kahit na ano sa dilim. Hindi niya rin napigilan ng paglalaway at pagkatapos ay tumindi at tumalas ang kanyang pangamoy. Kahit malalayong lugar ay naaamoy niya ang halimuyak ng mga tao. Ang sariwang dugo pati ang pintig ng mga puso ng mga ito. Hanggang sa bigla siyang namilipit dahil parabang binabanat ang kanyang katawan. Napaiktad siya sa sakit hanggang sa mapatingin siya kay Ate Minda na tila naghihingalo na. Ate, ano itong nangyayari sa akin? Mabilis na umepekto sa iyong dugo ng aswang. Mabilis na tinatanggap ng katawan mong kapangyarihan. Huwag ka matakot at hayaan mo lang to hanggang sa maramdaman mo na... hanggang sa maramdaman mo ang kapangyarihan. Ate, ano nangyayari sa'yo? Unti-unti na nagdilim ang paningin ni Dominador. Ramdam na ramdam niya na tila binibiyak ang kanyang mga balat. Hanggang sa makita niya ang kamay na nagpapalit ng anyo. Natakot siya pero wala namang magawa sa mga nangyayari. Nangisay-ngisay siya habang naglalaway at bumubula ang bibig. Pagkatapos ay bigla na lang siyang napaungol. Sinundan niyo ng tugon ng mga asong umaalulong mula sa iba't ibang dako ng baryo. Maya-maya pa ay dahan-dahang tumayo si Dominador. Napatingin siya sa salamin at ganun na lang ang gulat niya nang makita ang sarili na katulad na rin ng itsura ni Dominic. Isang aswang na kung tawagin ay matang ngit-ngit. Unti-unting bumuka sa mga mata niya sa iba't ibang parte ng katawan. Iba-ibang laki nito na parang kumikislot-kislot at kung saan-saan nakatingin. Habang naglalaway ay gumawa siya ng ingay na parang nagngingit-ngit. At pagkalaon ay napatingin siya kay Ate Minda na hinang-hinana. Ikaw nang bahala, Dom. Ikaw nang bahala. Pagpikit ng mga mata ng dalaga ay dito na tila nagpantig ang kanyang tenga. Naalala niya ang sinasabi nun patungkol sa paghihiganti. Kaya dali-dali siyang lumabas ng bahay at ginawa na nga niya ang dapat na gawin. Nagtungo siya sa mismong mansyon kung saan nakatira ang kanyang tiyahin na sana niyang papaslangin. Subalit wala siyang naabutan doon sa silid. Nasaan na kaya yun? Nasaan yung matapobre kong tiya? Di ako pwedeng umuwi hanggat hindi ko napapatay yun. Dapat magawa kong ipinangako ko kay Ate Minda. Ginamit niya ang matalas na pangamoy hanggang sa matuntun niya ang isa sa mga tauhan na matapobre niyang tiyahin. Si Gudo na nakikipagtalik pa sa isang kasambahay sa mansyon. Pagkakita niya rito ay naalala niya ang ginawang paghihirap ng hoodlum sa ate niya noong nakaraan. Nagnalit siya at naglaway hanggang sa maglabas siya ng tunog na parang nagngingit-ngit. Narinig yun ng dalawang nagtatalik dahilan para mapalingon sa kanya. At ganun na lang ang takot ng dalawa pagkakita sa kanya na anyong halimaw. Tumakbo ang babaeng takot na takot pero nilundag siya kaagad nito at sinakmal sa leeg. Sumirit ang napakaraming dugo pero hindi pa nakontento si Dominador. Sinakmal niya pa ang babae at sinipsip ang dugo nito hanggang sa humandusa yun sa sahig at tuluyang nawalan ng buhay. Tama nga ang pinsan at ang ate ko Masarap sa pakiramdam ang makatikim ng sariwang dugo't karni ng tao. Nauuhaw at nagugutom patuloy ako. Ngayon, ikaw naman walang yang gudo ka. Huwag kang maglala dahil isusunod ko rin ang kambal mong si Fredo. Mga walang ya kayo. Gulat naman si Gudo na gumagapang palayo habang tinatakpan ng sarili ng kumot. Pero hindi siya hinayaan kaagad na makalayo ng binatang aswang. Tumalon si Dominador at umupo sa tapat niya. Hindi nakagalaw ang bruskong lalaki dahil sa takot.
Pero kalaunan ay binalak nitong undayan siya ng suntok. Pero mabilis na nasalag ng binatang aswang ang kamao niya. Yan na ba ang pinakamalakas mong suntok, ha? Pagkatapos sabihin yon ay walang awa niyang binali ang kamay ng bruskong lalaki. Napasigaw yung kaya tinakpan niya kaagad ang bibig at hinigpitan pa to hanggang sa magkukumahog na ang Ginoo. Dahil dito ay tila pinirat niya ang bibig noon hanggang sa sumirit ang masagah ng dugo. Halos magwala si Gudo sa sobrang sakit na nararamdaman. Pero hindi siya makasigaw dahil sa nakatakip ang kamay ni Dominador sa kanyang bibig. Paalam na sa iyo. Pero bago ka mamaalam sa mundo, magpapakilala muna ako. Tandaan mo mukhang to, Gudo. Dahil ito na ang huling araw na makikita mo ako. Magpaalam ka na sa mundong ito dahil magkikita na kayo ni Satanas. Pero huwag ka mag-alala dahil makakasama mo rin doon ang amo mo. Mauuna ka nga lang sa kanya. Dahil dyan, ihanda mo na lang muna ang silid nyo ng amo nyo dahil total, tuta ka naman niya. Unti-unting bumalik sa dating anyo ang mukha ni Dominador. Nagulat ang lalaki kaya pinilit nitong kumawala pero huli na ang lahat. Nagpupumiglas ka pa, ha? Mamamatay ka ng ulupong ka! Nagkukumahog pa si Gudo na kumawala pero walang awang dinurog na ng binatang aswang ang bibig niya. Hinigit niya ang panga hanggang sa lumaylay yun. Pagkatapos ay sa kanya binungkalang tiyan nito at nginatangata ang mga laman loob hanggang sa maubos yun. Hindi pa siya nakontento dahil pinagpira-piraso niya ang katawan ng walang kalaban-laban na lalaki at saka to pinaglaruan. Tuwang-tuwa siya sa nakikita at para siyang isip bata sa paglalaro ng mga yon. Ganon din ang ginawa niya sa katawan ng babae. Sinilat niya ang laman loob nito hanggang sa mabusog siya. Nang tila nag-relax na ang kanyang katawan, ay dali-dali siyang lumabas ng silid subalit nakita siya ng isang kasambahay. Natakot yun at nagsiyisigaw kaya nabulaho ang mga tao. Mabuti na lang ay mabilis siyang nakalabas ng mansyon. Pero habang palayo sa lugar na yon ay namataan siya ng mga nagro-rondang kalalakihan sa pangunguna ni Mang Kokoy. Pauwi na rin sana mga yon dahil pasado 4:30 na pero nagkahabulan pa. Patayin ko na rin kaya mga ito. Natigilan siya matapos maalala na tatay nga pala ng matalik niyang kaibigan ang humahabol sa kanya. Huwag Dom, huwag mo silang gagalawin. Hindi sila masasamang tao na katulad ng Tia Deli mo. Hindi mo sila dapat saktan. Iligaw mo na lang sila at umuwi ka na sa inyo. Ganun na nga ang ginawa niya. Pagkatapos ng mahaba-habang habulan, mabuti na lang ay naligaw niya ang mga yon. Bumalik kagad siya ng bahay at sinigurong walang malinaw na ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos maglinis ng katawan, ay natulog na siya ng mahimbing na parang walang nangyari. Pagsikat ng araw, masakit ang ulot katawan ni Dominador na bumangon ng papag. Wala siyang maalala sa mga nangyari, pero nagtataka siya dahil sa mga ilang galo sa katawan. Nagulat din siya nang pagharap sa salamin ay wala na siyang kahit na anong saplot. Ha? Anong nangyari sa akin? Kinuha niya ang damit na nagkalat sa sahig at habang isinusuot to ay unti-unti ngang bumabalik sa alaala niya ang nangyari. Nagsimula yun sa kung paanong nakiusap ang ate niya na mayanggaw siya hanggang sa nagpalit siya ng anyo bilang isang matang ngit-ngit katulad ni Dominic. Nang maalala niya ang nangyari ay napaupo siya sa pagkagulat. Napahawak siya sa dibdib at ulo dahil iniisip niya kung totoo nga ba ang lahat ng nangyayari. Diyos ko po, ano itong nagawa ko? Si ate! Dali-dali siyang lumabas ng silid para kumustahin ang nakatatandang kapatid. Sa pagkakaalala niya kasi ay tila wala yung buhay ng iniwan niya. Pero ganun na lang ang gulat niya dahil paglabas ng kwarto ay nakita niya kaagad si Ate Minda sa kusina. Abalang dalaga sa pagluluto at pangiti-ngiti pa. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito dahil hindi niya rin maintindihan ang mga nangyayari. Ate, buhay ka? Uy, Dominador, mabutit gising ka na. Eksakto ang gising mo, nandito si Dominic. Tila na estatwa si Dominador pagkakita sa pinsan na humihigop-higop pa ng kape habang kumakaway sa kanya.
Tara na, sabayan mo kami sa pag-aalmusal. Anong ibig sabihin nito? Di ba nagingalo ka na kagabi, ate? Oo nga, pero okay na ako ngayon. Mukhang epektibo yung sinabi ko sa iyo, Ate Minda. Epektibo nga, isa na rin ganap na aswang ang kapatid ko. Mangyayari na ang plano. Anong ibig sabihin nito? Ha, ate? Oo, huminahon ka muna at umupo ka dito para may paliwanag ko ang lahat. Ano ipapaliwanag mo? Sinabi mo sa akin kagabi na... Diyos ko po. Niloko mo ako, ate. Niloko niyo ako para maging katulad niyo ako. Oy, huwag ka umastang parang bata dyan, Dominador. Aminin mo man o hindi, nagustuhan mo rin yung pagiging aswang. Manimik ka! Ginawa ko lang to dahil sa akala ko. Mga buwisit. Bakit ako nagpauto na naman sa'yo, ate? Alam mo sa sarili mo na gusto mo rin ng pagiging aswang. Kitang-kita kita kanina kung paano mo pinaglaruan at pinaggutay-gutay ang katawan ni Gudo. Pati yung kasambahay namin na kasiping niya. Nakakagulo ngayon sila sa bahay dahil sa iyo eh. Salamat dahil binigyan mo ng problema ang nanay kong walang kwenta. Tumigil ka na! Hindi ako magpapagamit sa'yo. Hindi ako magiging katulad nyo. Wala ka na magagawa dahil katulad ka na namin, Insan. Hindi! Tom, sa tulong mo, mas madali nating magagawa ang planong pagpatay kay Tia Deli. Ayaw mo ba nun? Na pagkatapos nito mababalik na ang bagay na nawala sa atin. Hindi nyo ako magiging kasangkapan sa kasamaan ninyo. Ay, naku, tanga-tanga ko! Bakit ba ako naniwala pa ulit sa'yo? Namatay na nga si Pamela nang dahil sa ginawa nyo eh. Pero nagpauto pa rin ako. Hindi mo na matatalikuran kung sino ka ngayon, Insan. Pero hindi pa rin ako makikisang-ayon sa inyo. Pipigilan ko ang sarili ko. Hanggang kailan mo gagawin yon? Ginawa ko na rin yan, Dominador. Pero habang pinipigilan ko ang sarili ko sa pagtikim ng sariwang karne at dugo ng tao, mas lalo lang ako nagiging agresibo eh. Mas lalo mo lang ipapahamak ang mga taong malalapit sa'yo. Kapag pinilit mong labanan ang kung anong katauhan mo ngayon. Nangiya ka talaga! Magagamit ka! Pareho lang kayo ng nanay mo! Aswang lang ako pero hindi ako kasing sama ng nanay ko. Kung pwede lang na ako na pumatay sa kanya eh. Matagal ko nang ginawa yon, Dominador. Pakiusap, Dom. Makisa ka na sa amin ni Dominic. Ayaw mo bang maipaghiganti ang nangyari kay nanay at tatay? Huwag mong gamitin si nanay at tatay at lalong-lalo na si Pamela rito, ate. Dahil kung buhay sila, siguradong hindi nila gugustuhin ang mga ito. Hindi na to makatao. Hindi naman talaga tayo mga tao eh. Tarantado ka pala eh! Uundayan na sana ni Dominador ng suntok ang pinsan pero nakarinig sila ng mga boses sa labas ng bahay. Dahil dito ay natigilan sila pare-pareho at pagkalaon ay nagtungo na sa labas. Nang makita nila si Renato, Peter at Pande, ay tila huminahon ng lahat. Pumasok ang mga yon at nagkwento nga kaagad tungkol sa nangyari na naman sa mansyon. Tila walang imik naman ang magpipinsan habang pinakikinggan ng salaysay ni Renato. Walang kamalayan ng malusog na binata, pati ang dalawa pa nitong kasama na ang aswang na tinutukoy nila ay ang mga magpipinsan. Ang seryoso niyo naman masyadong tatlo. Bakit? May nangyari ba? Pasensya na, Sir Dominic ha. Mukhang nakaistorbo yata kami sa pag-uusap niyong magpipinsan. Hindi naman. Timing nga ang pagpunta nyo eh. Kasi pinag-uusapan na rin namin yung nangyari sa bahay. Sana lang, mas lalong magigpit ang mga nagro-ronda. Yun nga sabi ni tatay eh. Ang alam ko nga eh, may kasama na silang mga pulis mamayang gabi. Matugis na yung aswang na yun kasi ang laki na ng takot na dinudulot niya rito sa baryo eh. Pista pa naman sa susunod na linggo. Marami tuloy ang natatakot. Baka mag-alala, dahil sigurado ako magiging ayos din ang lahat. Sana nga po sir. Mag-iingat din po kayo sa mansyon ha. Palagi naman kaming nag-iingat eh. Tsaka, tigilan mo na pagtawag sa akin ng sir ha. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nagpaalam na nga rin kagad ang tatlo at tumungo na kagad sa prutasan para magtrabaho. Nagbalik naman sa usapan ng tatlo kahit tila hindi pa rin sang-ayon si Dominador sa mga nangyayari. Inilahad nga kagad ni Dominic na dahil sa krimen sa mansyon, kaya sa bayan muna maglalagi si Tia Deli. Meron kasi silang bahay doon at kahit hindi kasing garbo ng mansyon, mas matao naman kaya kampante sila na hindi mapapasok ng aswang. Ito na lang ang pagkakataon natin para magawa ang plano, Dominador.
Alam kong ayaw mo tong gawin, pero kabahagi ka na namin dito eh. Kapag pumalpak ang kapatid mo at mahuli siya, mabubuko ka rin. At ako, at ang buong angka natin kung magkataon. Kaya kung ako sa'yo, makiisa ka na lang. Huwag niyo akong didiktahan. Naiintindihan ko. Pero nilatag ko na ang plano ha. Nasa sayo na lang kung pupunta ka o hindi. Pero makiisa ka man sa amin o hindi, matutuloy at matutuloy ito. O sige na, babalik muna ako sa mansyon para alamin ang iba pang mga nangyayari. Pagkita-kita na lang tayo. Pag-alis ni Dominic ay halos magwala sa galit si Dominador. Pero sa huli ay wala na rin siyang nagawa kundi ang umiyak na lang. Si Ate Minda naman ay napakibit na lang ng balikat at hinayaan na lang siya sa sentimiento. Kinagabihan, eksaktong kabilugan ng buwan, pasado 10:10 ng gabi nang makaramdam ng matinding gutom si Dominador. Alam niyang hindi ito ordinaryong gutom, kaya pinigilan niya ang sarili. Hanggang meron siyang naamoy na tao mula sa hindi kalayuan. Unti-unti siyang nagpalit ng anyo bilang matang ngit-ngit. Pinagana niya ang marami mga mata kaya nakita niya kung sino ang taong yon. Nanlaki ang mga mata niya pagkakita kay Mang Kokoy kasama ang ilang kalalakihan sa baryo at mga pulis. Naroon din si Renato, Peter at Pande at tila papunta sa kanila ang mga yon. Bakit sila papunta rito sa bahay? Mukhang aayain nila akong magronda. Hindi nila ako pwedeng makita ng ganito. Kailangan kong gumawa ng paraan. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at sumalubong sa mga yon. Lumundag kagad siya sa puno at gumawa ng nagngingit-ngit na ingay. Dahil dito ay napatingin sa gawin niya si Renato at tinapatan siya ng flashlight. Hindi siya umalis at sinadyang magpakita sa matalik na kaibigan na nagulat. Ito kasi ang unang pagkakataon ng binatang malusog na makakita ng aswang. Tay! Yung aswang oh! Nakita ko na yung matangit-ngit! Kagad tinutok ng mga pulis ang baril nila at nagpaputok. Naghagis din ng mga sibat at tulos ang ibang kalalakihan pero naiwasan to lahat ni Dominador. Gamit ang kanyang lakas ay lumundag siya palayo sa mga yon. Pero dahil may motorsiklo ang ilan sa mga pulis kaya nakahabol ang mga yon. Hindi siya tinantanan ng malaking flashlight habang pinapaputukan ng baril. Ilang saglit pa ay sumemplang ang isang pulis na humahabol. Hindi naman to napano, pero nagtamo ng maliit na sugat na tumagas ang dugo. Nang maamoy ito ni Dominador ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nauuhaw siyang bigla sa dugo kaya wala sa sarili niyang sinalakay ang pulis. Nakaiwas pa yun ng muling ginamit ang motor para makatakas hanggang sa maibato ng landas. Pero sa kasamaang palad ay muling nasemplang. Tumalsik ang nasabing lalaki sa hindi kalayuan at mas lalo lang nadagdagan ang sugat nito. Mas lalong humalimuyak ang dugo kaya mas lalong natakam si Dominador. Kinontrol niya ang sarili pero mas nanaig ang pagnanasa niya sa sariwang dugo at karne ng tao. "Wag, Dom, tumigil ka, tumigil. Nauuhaw ako. Gusto ko ng sariwang dugo at karne ng tao." Namula mga mata niya at dali-daling nilundagan ng nasabing pulis. Nagawa pa nun makapagpaputok ng baril kaya nalaman ng mga kasama nito kung nasaan sila. Pero hindi na hinayaan ang binatang aswang na makatakas to at makagawa pa ng ingay. Gamit ang matatalim na kuko ay pinutol niya ang mga kamay ng pulis. Naghumiyaw yon sa sakit pero hinawakan niya kagad sa bibig at pinirat to katulad ng ginawa niya noon kay Gudo. Nadurog kagad ang panga ng kawawang Ginoo sa kanya sinipa sa tiyan hanggang sa mabiyak yon. Nang bumungad sa kanyang paningin ng mga lamang loob at dugong sariwa, ay para siyang patay gutom na nilantakan ng mga ito. Hindi na rin tuloy niya alintana ang mga taong papunta roon dahil abalang-abala siya sa pagkain. "Uubusin ko ang laman loob mo. Kakainin ko pati ang utak mo. Magpapakabusog ako. Sisip-sipin ko ang sariwa mong dugo." Wag kang gagalaw, halimaw! Kundi tatara ko sa iyo itong tulis na may mangontra laban sa mga katulad mong aswang. Natigilan si Dominador lalo na nang marinig niya ang boses ni Renato pati ni na Peter at Pande na nakaambana ng pagsalakay. Hindi siya gumalaw at nanatiling nakatalikod.
Ayaw niya kasing masakta ng mga yon kung magkataon. Sumuko ka na! Parating na ang mga kasama namin at may pulis kaming kasama kaya huwag ka magtatangkang tumakas pa. Mahuhuli ka namin. Umalis na kayo rito, Renato, Peter at Pande. Umuwi na kayo. Delikado kayo ngayon dito. Ha? Paano mo kami nakilala? Ibig sabihin, taga rito ka rin dito sa baryo namin? Hindi na importante yun. Basta umuwi na kayo. Dahil hindi lang ako ang aswang dito, kundi 3 kami. Bago pa matapos ni Dominador ang pagsasalita, ay dumating na rin si Mang Kokoy kasamang iba pang mga pulis. Sinamantala nga ng aswang ang pagkakataon. Tumalon siya at nagtago sa dilim pero sinundan siya ng malaking flashlight. Nagpaputok ang isang pulis at nadaplisan siya sa hita pero nakatakas pa rin siya sa huli. Paano ay dumating sina Dominic at Ate Minda na kaagad siyang hinatak palayo. Hindi na siya umalma kahit alam niyang kung saan sila pupunta. At katulad ng hinala niya, nagpunta nga sila sa bayan. Nagtago sila sa mayabong na puno habang pinagmamasdan ang magarang bahay ni Tia Deli. Gawin niyo na ang dapat niyong gawin dito. Babalik na ako sa baryo. Ako nang bala sa mga taga ron. Kapag sinubukan mong saktan ng kahit na isa sa mga kaibigan ko, umanda ka sa akin. Papatayin kita. Ngumiti lang si Dominic bago biglang naglaho sa dilim. Samantala, nagkatinginan naman ang magkapatid na tila nagkakailangan pa sa isa't isa. Pasensya na, Dom. Huwag ka mag-alala pagkatapos nito. Pagbabayaran ko ang lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Sa Diyos ka humingi ng tawad, huwag sa akin. Tumalon na kagad ang binata papunta sa bakuran ng magarang bahay para gawin ang kanilang pakay. Sumunod na nga rin kagad sa kanya ang dalaga at ilang saglit pa ay natuntun na nga nila ang silid ng Tia Deli nila. Patulog pa lang ang ginang at ang makita sila ay bigla yung natakot. Tumakbo yun at nagtatakang sumigaw pero mabilis na kumilos si Ate Minda. Lumapit siya at tinakpan kagad ang bibig ng ginang. Naglakad naman si Dominador palapit habang pinagmamasdan si Tia Deli na nagkukumahog na makakawala pero walang magawa. Kapag sinubukan mo pang manlaban, babaliin ko ang kamay at paa mo para hindi ka na makakilos. Sa takot ay hindi na nga umalma ang ginang. Ramdam na ramdam naman ni Ate Minda ang panginginig ng katawan nito dahil sa takot. Ilang saglit pa ay unti-unti silang nagbalik sa taong anyo. At nang makita yun ni Ginang Deli ay nanlaki ang mga mata nito. Pero dahil sa takot ay hindi pa rin siya nakalma dahil kitang-kita sa mga mata ni Dominador ang galit. Ano? Nagulat ka ba, Tia? Hindi mo ba inakala na kami ang mga aswang na tinutugis sa mga taga-baryo? Mas magugulat ka siguro kung sasabihin ko sa iyo na mismong anak mong si Dominic ang dahilan kung bakit kami naging aswang. May isa lang akong tanong sa iyo at ang sagot mo ang magdidikta kung dapat ka ba namin patayin o hindi. Kapag nagsinungaling ka, mamamatay ka. Kaya mag-isip ka sa isasagot mo. Ate, tanggalin mo ang kamay mo sa bibig niya. Kapag sumigaw siya, gilitan mo kagad ng leeg. O ayan, Tia. Malaya ka na makapagsalita. Pero kapag gumawa ka ng ingay, hindi kami magdadalawang isip na patayin ka. Mga kampo kayo na kadiliman! Mga walang ya kayo! Wala kang karapatang magsalita hanggat hindi ko sinasabi. Sabi mo sa amin, totoo ba na meron kang kinalaman sa pagkamatay ng nanay at tatay pati ni Tio Anjo? Ginawa ko yun dahil gusto ng asawa ko na ibenta ang mana niya sa nanay niyo. Lulong na sa sugal ang asawa ko at para maisalba ang mga utang niya, binalak niyang ibenta ang mana niyang lupain at hindi ako bumayag. Nagawa ko lang naman yon dahil ayaw kong mawala ng kinabukasan ng anak ko. Pero kami ang tinanggalan mo ng kinabukasan. Kinamkam mo rin ang mana ng magulang namin at pinahirapan mo kami. Kaya napunta sa pulang bubong ang kapatid ko At kaya kami nauwi sa pagiging ganito. Hindi na ako magtataka kung bakit kahit ang sarili mong anak galit sa'yo. Dahil wala kang konsensya. Nasasabi niyo lang yan dahil wala kayo sa posisyon ka. Pwes ngayon, nasa posisyon ka na para mamatay. Hindi na nga nila binigyan ng pagkakataon ng ginang na makaalma. Sinungalngal na siya ni Ate Minda at kaagad dinukot ang dila hanggang sa maputol ito. Pagkatapos nito ay sinuntok siya ni Dominador sa dibdib.
Tumagos yun at walang awang dinukot ng binata ang puso ng tiyahin. Pagkaandusay ni Tia Deli sa sahig, ay sa kanila ito nilantakan. Tumigil lang sila nang biglang bumukas ang pinto. Mula roon ay pumasok si Fredo na naggulat sa nakita. Dali-daling bumunot ng baril ang nasabing lalaki pero mabilis na kumilos si Dominador. Bago pa maiputok ang baril, ay naputol na niya ang kamay ng lalaki. Pagkatapos ay walang awa niyang kinagat sa leeg. Sumirit ang masaganang dugo hanggang sa unti-unti yung mawala ng buhay at napalhod na lang. At nang matapos na ang magkapatid sa kanilang misyon, ay kaagad silang bumalik sa kanilang bahay. Doon sila kinatagpo ni Dominic na tuwang-tuwa sa nangyari. Maraming salamat sa inyo mga insan. Ngayong wala nang walang kwenta kong nanay, makukuha na natin ang mga taga-baryo. Tayo na ang magmamay-ari ng yaman dito at ikinabubuhay nila. Mapapasunod natin sila sa ating mga kamay at magagawa na natin ang gusto natin. Ang lugar na ito ay gagawin nating lugar ng mga matang ngit-ngit. Paghahariin natin ang aswang sa lugar na ito. At sino mang sumuway ay... Sino naman nagsabi sa iyo na pumapayag ako, Dominic? O bakit hindi ka naman papayag, insan? Pare-pareho na naman tayo mga aswang, di ba? Akala ko nung una mababa ang loob mo at mabait ka. Pero nagkamali ako. Wala ka rin palang pinagkaiba sa ugali ng nanay mo Hindi, mas masahol ka pa pala sa nanay mo. Dahil bukod sa pagiging aswang, may sa demonyo ka rin pala Hindi ako papayag sa gusto mo. Hindi ako papayag na maghari ang aswang sa lugar na ito. Kung ganon, susuwayin mo ang gusto ko? Narinig mo ba sinabi ko na sino ang susuway mamamatay? Ikaw ang mamamatay at hindi ako! Sinunggaban nga ni Dominador ang kanyang pinsan at pinagkakalmoto sa muka. Subalit malakas yun kaya kaagad siyang nabalya at tumalsik sa kusina. Bumangon kaagad siya at muling umatake pero mabilis na nakaiwas si Dominic at sinipa siya sa likuran. Nang mapadapa siya, ay dumagan yun at saka siya sinakal sa lieg na parabang hinahatak to paangat. Bibigyan kita ng tsansa para bawiin ang desisyon mo. Magpapasakop ka sa akin at kakalimutan kong nangyari to. Simula sa oras na to, hindi na ako magpapasakop sa kahit na sino sa inyo. Patay mo na lang ako kung yan ang gusto mo. Kung yan ang gusto mo, di masusunod. Babali na sana ni Dominic ang leg ni Dominador. Subalit nagulat siya at natigilan nang merong matalim na bagay na bumaon sa likuran niya. Tumagos yun sa harapan, kasabay ng paglingon nila kay Ate Minda na natitigilan habang nakatingin. Traitor ka, Ate Minda! Bakit mo ko... Dahil sa nanay mong demonyita kaya namatay ang mga magulang namin. At dahil naman sa'yo, kaya namatay si Pamela. Hindi na ako papayag na patay mo pang natitira kong kapatid. Ako na makakaharap mo, Dominic. Papatayin ko kayong dalawa! Ikaw ang unang mamamatay. Etong sa yung tarantado ka. Magkita kayo ng nanay mo sa impyerno. Mga walang iya kayo! Pinagtulungan nga nila magkapatid si Dominic hanggang sa mabiyak nila ang bungo nito. Humandusay ang katawan nito sa sahig at unti-unting bumalik sa anyong tao. Nagkatinginan sila pagkalaon at pagkatapos ay umiiyak na nagyakapan habang humihingi ng tawad sa isa't isa ang magkapatid. Nang matapos na ang kanilang sentimiento, ay dinala nila ang bangkay ni Dominic sa kung saan nila pinatay si Tia Deli. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay na parang normal ang lahat. Pagsapit ng umaga ay kumalat kagad ang nakabibiglang balitang yon. Pero mas marami pa nga ang natuwa nang marinig nilang namatay na si Ginang Deli. At ang tanging nakakaalam lang ng totoo sa mga nangyari ay ang magkapatid na Minda at Dominador. Sa paglipas ng mga araw ay napunta sa kanila ang lupain at maayos nilang napatakbo ito sa tulong na rin ng mga pinagkakatiwalaang tao. Humanap din ng paraan si Dominador para matanggal ang sumpa ng pagiging matangit-ngit sa kanilang magkapatid. Wakas,